araw po sa inyo lahat guys. This is Kuya Megs, aka Kawastok. Ayan. So, meron lang po tayong komento or tinatawag na ayan. So, nasa kalsada po kasi tayo guys. Kukomentuhan lang po natin yung nangyayari or opinion dito po sa nangyayari po dito sa ating gobyerno ngayon, ano? So particular ang latest news ngayon, ito pong si Barsaga at saka si Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa, kung saan pag-uusapan nun natin muna yung kay Bato de la Rosa. Ayan. So siya po ay sa ngayon po, no, ay nagtatago ng araw po. Okay, at hindi po sa ibang bansa kundi dyan po sa Davao. Ayan, according sa ating Ubuit. Ganun na rin po according din po kay Senator Trillanes. So ba't kailangan magtago? So ibig sabihin talagang napapatunayan nila sa sarili nila na sila ay may pagkakamali. Hindi naman po kasi pwede tayo kasuhan o bigyan ng warrant of arrest, lalo na ICC pala, sorry. Tama ba? International sa ICC. Ayan. So kung wala ho tayo hindi po sila pwedeng umimbento dyan. So nakakalungkot lang humito kasi siyempre habang nagtatago yan, bayado yan, diba? Bayado, pinagsisweldo po ng ating galing po yan sa buwis ng ating mga kababayan, sa ating lahat, no? So para yung isang tao hindi na mag-perform ay nagtatago, parang napaka-zero, pinapasahod natin. Dapat pag ganyan, matik, pag may kaso, tanggalin na po. Wala na po yung immunity. Sana yung immunity yan, good for one lang talaga sa presidente ng Pilipinas. Ano? So, siyempre, parang kung ikukumpara lang po natin ito, no? Yung sitwasyon na tayo bilang mga empleyado, unfair yan kasi tayo po, mag-set lang tayo ng 3 days without notice, no? Ano na huli? Possible, makahulo tayo sa ating mga kumpanya. Pero itong mga official government po, medyo unfair po. Kasi fix na ho yan, sumasahod doon sa loob ng isang buwan. Pagkano yung sahod nila, yun na po yung sahod. So napaka-unfair. Sana yan po, Pangulong Bongbong Marcos. Sana ma-address po yung mga ganyan. Sana ma-address yung Bongbong Marcos. Yung Pangulong. Yung mga ganyang bagay. Parang napaka-unfair kasi. So, ano pa ba? So, pagdating naman dito, kumpara pa nga niya, nakakatawa kasi yung balita nga, bakit ba daw kung saan hindi daw nila alam, according dun sa ating pulisang source, bakit hindi nila alam? Imposible ho nilang alam, wala silang intelligence na. Kaya nga po participante ng action ay nasisika rito. Kasi siyempre sa intelligence po yan si Senator Lacson. Ang dami po iniimbestiga, lalaman niya. Pero bakit yung kapwa senador na daw po, according po ito sa sa ating resource person, hindi nila malaman. So malabas po ito na nagtataki pa. So nakakalungkot. Okay, so tapusin na natin po yung kay Senator Bato de la Rosa. Papunta po tayo dito kay Meow Meow, Congressman Barsaga. Yung itong isa na to, matalino po itong batang ito, pero when it comes to yung character ng tao, tamang attitude ba, ika nga, ay parang wala wala po sa parang pagiging professionalist. So yun nga po kung bakit po siya na ito po yung latest, no? Latest issue. Pinag-uusapan niya. Siya po ay si Barsaga po, Congressman Barsaga ay suspendido po ng 60 days. Ayan. 60 days or 2 months. So bakit kaya? Yan ang katanungan. So yun nga, according dun sa ating bugwit, ayan, sa ating resource person,
Dahil po sa kanyang mga ano, immature attitude, no? So parang nagkakalat po ito ng ano sa kongreso eh. Kaya medyo hindi ho maganda, no? At saka siyempre nakikisaw-saw din po ito sa politika. May ibig sabihin ng politika, nakikisaw-saw po ito sa ano, parang may kaso pa ho itong citing to sedition, ano? Oo. So yun lang guys siguro. Samantala nakakalungkot kasi ang dami pong ano eh, isa na po dito sa korupsyon, no? Sa ating bayan, yung pagnanakaw. So nai-involve po dito itong na hindi natin iniisip na nai-involve sila. Dahil sila yung ating inaasahan na ating iniluklok sa ganyan posisyon, pero sila pala talaga yung mga involved dito sa usapin ng korupsyon. Ayan. Marami pa ho yan, naniniwala ako dyan guys, na marami pa ho yan. So itong December siguro i-announce yan, bukod sa may mga nauna na po, eh ilang pa ho yung senador na yan na naka-line up na pura na po, no? O papailan na po ng kaso. So yun lang, siguro tumatakbo na rin talaga yung hustisya sa Pilipinas. For the first time in Philippine history, isang pangulo na Pilipinas na kung sino kayong gustong sawitangin ba tawag yan o yung ano yun, yung korupsyon, eh siya pa ho yung sa kanya pa ho binabalik yung mga pagbibintang ng korupsyon. Simple lang naman eh, mga kawasto, no? Eh ibig sabihin nito, hindi ho kayo magsasampa ng kaso o magpapa-imbestiga kung sakaling ikaw pala isang convicted, no? Simple lang yung logic na yan, hindi natin alam kasi marami pong matatalinong Pilipino, no? Ayan, gumagawa ng kaya paningin ko hindi talaga ano, hangga't hindi na ano yan, hindi talaga angat o asenso yung ating bansa. Kasi maraming matatalino po, matatalino sa kalokohan. Alam mo kung sino mga professional at mga simple tao, kagalang-galang, pero yun pala sila po ay merong mga kalokohan. Ayan. So for today's vlog, siguro guys, no, this is my second time, no, third time around yata pala na parang gumagawa ho tayo ng ganitong content. Ito while driving, eh meron ho tayong topic o yung atin po silang binibigyan ng komento, binibigyan natin po siya ng pagpuna. Kaya sana po guys, no, ay magsilbing aral po ito sa atin bilang botante. Okay? Kasi totoo po, tayo po din po, sa atin po bumabalik itong ginagawa ho natin pagboto doon sa mga maling tao, no? Which is true guys, no? Ako po as unit team Kuya Kawasto, no? Kuya Megs, Kuya Kawasto ay unit team ho kami. So ang unit team po ay pinadala ho namin si Marcos Duterte during that time election 2022. So happy dahil nanalo po sila, kailan na. So sad din naman dahil itong mga pagkakataon na to ngayon ay sila po ay nagkaroon ng alam mo na, ng hindi magandang pagsasama bilang presidente at vice presidente. Pero kung titignan naman po natin kasi sa tama lang po, sa puntong tama, kami as unit team po, hindi ho kami tumitingin doon sa mali, doon tayo sa tama. Okay, so sinong tama? Papansinin niyo po dun sa mga komento ko dun sa mga nagpo-post against sa BBM. Okay, masakit po sa amin bilang unit team na dalawa po yan ang dinala namin, pero yung kung banatan po ng mga DDS po, no? Itong kay PBBM o Pangulong Bongbong Marcos, eh super po talaga sa ano, no? O below the belt po talaga, no? Para tawagin mo yung isang presidente na bangag, adik, no? Magnanakaw, no? Sobra-sobra po, na wala naman ho tayong napapatunayan. Simple lang po eh, sabi nga doon ng isang aking bubwit, kung meron kang resibo, walang problema yun, di ba? Ano yung ibig sabihin ng resibo doon sa nakakaalam po? Kung meron ho kayong ebidensya, i-file nyo na lang, mag-file na lang ho kayo. Kaso wala ho eh. O ngayon, yung sinasabi nating malinis guys, no? Malinis, sino yun? Tatay Digo. Nasaan po siya?
may resibo ho yun. Hindi ho yan na gawa-gawa, no? Dahil sa kapangyarihan lang ng PBBM, yung siya'y masakote o yung madala sa dahig. No? Kasi ano po yan eh, ICC na po yan. So ibig sabihin, may legal action po yan. Nagdaan po yan sa proseso. Kaya kalokohan po yun sabihin na guys ng mga kawasto na siya po ay kinidnap. So wala pong kidnap na naganap, no? Dahil doon po nagdaan naman po sa proseso po yun. So siyempre dahil maraming matatalino, kahit tama minamali. So yun po yung nangyayari, na mind condition po yung ating mga kababayan ng mga tanga-tanga lang, mga kababayan natin ng mga bobo, ng mga mangmang, no? Totoo lang po, marami naman tayong kapatid do talaga na kulang o salat sa pag-aaral, no? Tapos nakakarinig ng ganito, minamali na po nila. Siyempre ang cellphone po nagkalat kahit saan. So siyempre magkokomento ho yan sa social media ng sobra-sobra na pinalalabas at narinig nila doon sa kanilang let's say dito sa mga vlogger po na bayaran o doon sa mga kakampi ho nilang mga mali nakikinig na po ng without resibo or without ebidensya. Ganyan po tayo sa Pilipinas na nakakalungkot guys, no? Kasi ano po tayo eh, mga chismosa ho tayo dito sa Pilipinas eh, no? Sana lang ginagamit ho natin sa tama, no? Ayun. So yun lang, sana ito, salamat sa iyo po Pangulong Bongbong Marcos sa PBBM, dahil as unit team naintindihan naman namin talaga kung sino ang tama at mali. So siyempre bakit si Duterte, bakit si Sara, no? Hindi ho namin nagugustuhan po yung ginagawa niya po ngayon, dahil simple lang naman po eh, no? Kung iyon lang naman po ay sasagutin niya po yung mga katanungan doon sa 125 million pa lang, hindi pa ho yun dun sa billion namang usapin, ano? Lalo na dun sa akin yung mga kapatid sa Davao, no? Laking problema ho eh. Kasi para hindi mo sagutin po yung mga questionableng katanungan sa'yo when it comes to budget, lalo na ikaw yung secretary pa during that time sa DepEd, malaking problema ho yun, no? Bilang sa mga Pilipino po, no? Doon sa mga Pilipinong mga hindi po nakapag-aral, yung mga Pilipino po nating mga kapatid natin na mga kababayan na salat sa edukasyon, okay lang ho yan eh. Okay lang ho yan. Ito, bigyan mo nga ng 100, masaya na eh. Bigyan mo lang ho ng 500 ho yan, masaya na po, no? Okay na ho sa kanila yan guys, ang kawasto. Diba? Kaya nga sa eleksyon nakakalungkot. Ito pong mas marami ho kasing mahirap kaysa mayaman. In reality po. Kaya kung ikaw ay may pera, lapitan mo itong mahihirap, siguradong mayroong patutunguhan yung it's either 50-50 ka or panalo ka. Kasi marami pong sumasamba sa pera eh. Marami ho kasing nagugutom, no? Kaya po yung kinalabasan ng maling pagboto po. Dahil sa 500, dahil sa 1,000, dahil sa sa probinsya pa may balita pa diyan na yun din sa akin bubwit, mabigayan nasa 10 to 12,000 eh, no? Sa probinsya sinusundo pa nga ho dito sila ng bus, no? Galing po sa Bicol yun. Ayun po yung mga kakilala ko po, sila po nagsasabi, siyempre sinishare lang mo natin to. Okay? So ganun po yung bayaran, imagine niyo. Ilan po yan, nanggagaling ho yan sa ilang bus ho yan, yung dropping point nila, tapos dadalhin ho lahat sa Bicol yan. Boboto ho yan. Diba? So bayad ho yan. Yung pamasahe nila papunta back and forth, bayad din po. Ang bayaran ho sa kanila, 12 to more than that, 1,000 pa ho. So guys, ganun kakurap, no, yung sistema natin o yung kultura natin guys dito sa bansang Pilipinas. Sana maayos po yan. Ngayon, nagtataka lang ako dito at nalulungkot kami as unit team dahil siguro naman tayo mga Pilipino po, first Asian country na sinasabing Christian country, no? Pero ano po nakakalungkot kasi 'di ba, parang hindi na nasusunod natin 'yun eh. Puro pera-pera na lang talaga, material thing na lang. Hindi natin masisisi, gawa nang naghihirap po yung bansa dahil ito yung pala sa mga yan po, contribution po. Factor po yan, no? Kung bakit naghihirap po. Contributing factor po itong mga korupsyon nito. Guys, mga kawasto, nakakalungkot kasi kung iisipin natin at lalaliman natin yung pag-unawa tungkol sa korupsyon. Ito po yung DPWH alone.
DPWH alone. At ako, according po doon sa ating mga kakilala, mga katsismisan, no? Sa ating mga kabubitan, nangyari po yan nung nagsimula na po umupo ang ating Pangulong Cory Aquino. Kasi maluwag na po during that time. Siyempre, bilang Pangulo ng Pilipinas at babae pa, hindi ho yan focus more on sa budgeting. Focus ho yan doon sa kanyang pag-upo, kung ano yung dapat niyang panggawin, pero particular sa budgeting, hindi ho siya seryoso. O yung ibig sabihin, hindi nyo yung pabantayan. So doon po yung mga kronis nag-umpisa na pong magnakawa. At that time, nag-start na rin yung DPWH sa mga bagay na mali. Imagine niyo guys, kung tutuklasin yan, way back. Yun na may ating komento lang naman. Wala naman nasabing this is true or what. Pero dahil komento at kuro-kuro, sariling opinion, kung sino maniniwala at mawak ang pag-iisip, possible, totoo po yun. At ganun po. Diba? Kasi doon po nag-start yan. Imagine niyo guys, nag-start po yan way back. Ilang taon po, ilang pangulo po ng Pilipinas yung tawag diyan, yung nagdaan po sa atin. Ilan po? Cory Aquino, Macapagal Arroyo, Erap, Ramos, Nonoy Aquino Junior. Sino pa ba? 5. Kung hindi ako nagkakamali, 5, no? 5 o 6, 5, no? Nakakalungkot guys, kasi imagine niyo na lang kung according dun sa statistic nung, hindi ko alam kung AMLAC yung naglabas noon, na trillions nang nawawala po sa atin na budget o dahil dyan sa DPWH sa pagnanakaw, korupsyon, ang nawawala. Sana mali yung datos ko, sana mali, no? Pero ganun pa man, yun po yun, no? Imagine niyo kung trillions po every year guys. Sa isang termino po ng presidente, 6 years. So ibig sabihin 6 trillions multiplied by 6 president, that's 36 trillions. Guys, enough to buy yung mga matitinding fighter jet plane, no? At saka yung mga frigate at mga tangke, mga high-tech na mga missiles. Hindi po tayo kayang bulihin itong China pero dahil po sa ganung pangyayari, here we are. So sana nakakatuwa, may pangulo po tayo, na may presidente po tayo na nagsusumikap at alam naman at bumibilib po yung international community dyan, yung mga presidente ng ibang bansa, no? Believe kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko alam bakit, lalo na pati yung mga Pilipino, hindi ko alam bakit hindi makita nitong mga kalaban po, no, sa politika. Ganun po ba talaga? Kahit alam nating tama, minamali natin, alam nating malinaw, ay pinapadilim natin. Nagiging pinilit nila maging bulag sila at maging bingi. No? Pero majority po, alam po na maganda yung ginagawa ni PBBM. Yan lang po yung masasabi ko. Hey guys, hindi lang dahil sa bubit ko, dahil sa mga resources ko, kundi sa akin po sariling pagkatao as kawasto. Alam po at nararamdaman mo namin yung ginagawa ni PBBM sa bansang Pilipinas. Guys, simple lang Siyempre, nagkaroon po ng mga kung ano-anong issue way back doon po sa kanyang father na si Apo Lakay Ferdinand Sr. na pinaratangan ng magnanakaw, lalo na yung tinatawag nilang diktador. Okay, pero guys, nakita nyo naman, bagamat ganun nangyari, kita nyo, bandang huli, anong nangyari, no? Pinaalis nila si Apo Lakay, dyan sa Malacanang. Marami nagsisi, no? Marami nagsisi na siguro nanibago lang sila dun sa martial law. Kasi during that time, yung martial law, siguro yun po yung panahon na pinanganak pa lang ako guys, wala pa ako sa mundo. Nandyan na ako. Okay? Pero sige, nakakalungkot kasi, ito yung nangyayari, no? Na walang pangulo pala na nakagawa nung ginawa ni Pangulong Ferdinand Apo Lakay Marcos. Wala Sino pong nakapagpagawa ng mahabang tulay? San Juan Nico Bridge. Ano pa? Ang dami po no? Siguro nating to mention na lang po. Kasi siyempre baka magkamali pa tayo, no? So lalo't nitong nagsisimula pa lang tayo sa
pagbablog, no? Paggawa ng content ukol po sa mga politics, pagpuna, no? Nakakalungkot. So marami pong nagawa dahil bagamat marami po siyang nagawa, ang komento po ng iba dyan, syempre 20 years ka po namang umupo, magagawa mo yan. Guys, 20 years, ilang pong 6 na taon yon? Ilang 6 na taon? So sabihin natin 5 pangulo, 4 na pangulo, that's 24. Tama, 24. Sobra pa, 20 years lang. Ibig sabihin, 4 na terms ng pangulo. Tanungin niyo yung sarili niyo doon sa mga matatalino dyan. Meron bang mga napatayo? 6 na pangulo na nga po nagdaan. Ano pong naipatayo? Meron ba? Sa Lingayen ba yun yung pinagawa na biglang bumagsak pa yung tulay, no? Bill ni Tatay Digong. Siyempre may respeto tayo kahit papano dahil unity ho kami during that time. Hindi naman ho kami maasim, no? Walang masamang tinapayo sa amin, pero alam ho namin yung mali. Kung mali, so mali po yun. Mali po yung karamihan pong nangyayari po sa mga Duterte family, diba? Mali po. Okay, so nagtataka lang ako dahil siyempre parang ika nga ganito ho yan, guys. Ako po Bisaya din po. Si Kuya Kawasto po ay Bisaya. I'm from Bacolod, Negros Occidental and Iloilo, no? So dapat kay Tatay Digong ho kami boto sa Duterte, tama? O kaso hindi ho kami bulag. Kaya nga sinasabi ko kanina, mahirap yung tao nagbubulag-bulagan. Yung malinaw, pinapadilim. Okay? So kami po hindi ho ganun, no? Kahit Bisaya ho kami, hindi ho kami boboto sa mga Duterte kung alam ho namin mali. At hindi naman din po kami kung sakaling kami ay parte ng Norte, kung mali po si Bongbong Marcos Jr., hindi rin po namin siya papaboran. Ano? Ito guys, sa totoo lang, yung kailan lang po ito, nung last month ba yon, di ba? Yun yung bago second week ba yon? Yung putok na putok ko, yung third week, yung nagsalita po sabi nila, galangin na lang natin kahit paano Senator Amy. Wag na tayong gumaya dun sa ibang mga vloggers na nagsalita doon sa Madlang People, doon sa ICC, yung work for the truth, no? Yung tawag dito, yung walk for the truth, yung tatawag na ano ba yan? Kalimutan ko tawag nila. Di ba? Nakakalungkot kasi nagamit pa ho yung simbahan ng ICC. Nagsalita siya roon, siniraan niya, no? Yun guys, hindi magandang bagay yun. So nangangahulugan pala pagdating sa kapangyarihan, no, particular. Minsan hindi na po normal, no, na pumapasok po dito si Taning. Wala na po yung salitang mabuti ito kasi ilang normal kaya na pag-iisipan po na hindi ho siya kapatid talaga So parang nabubuhay ho talaga yung issue, no, na si Senator Amy ay anak po ni Lacson. Okay? So hindi natin masisisi kung bakit binubuhay yung issue na yan just because kung totoo kayong kapatid, hindi mo po kayang gawin ho yun. Siguro ako personally guys, no, alam po ng kapatid ko yan kung sino po yung mga bunso po kasi ako sa pamilya, no, sa magkakapatid. Meron po akong nakakasagutan din ng kapatid ko, pero doon lang ho kami, personal Facebook, as a personal account namin, nagbabangayan. Worse na yung, kasi pag nagkita-kita kami, wala rin naman, halikan din naman, yakapan din. Pero ito, malupit to, matindi po ito kasi doon po ito sa napaka millions of people, yung matao. At ito po umabot pa sa ibang bansa, sa ibang international community. So, sino pong nakakahiya dito? Tayo po Di ba? Tayo pong nakakahiya dito sa sitwasyon. Kaya yun po yung realidad po sa pamumuhay po ng mga Pilipino sa ngayon, guys. Nakakalungkot, mga kawasto, mga kabayan. No? Siguro real talk lang po tayo. Si Kuya Kawasto po more on real talk po. Sa pagpuna po ako, pagwawasto, if ever na kaya natin gawin. So wala po tayong babanatan dito. So siguro meron lang tayo mababanggit, kokomentuhan lang natin. Pero siguro hindi natin ugali yung may babanatan kasi ano po tayo, hindi po tayo ganon. Siguro pananaw po yan. No? Lalo doon kaya nakakalungkot doon sa mga bayaran ng mga vlogger. Sisiraan mo yung isang tao na alam mong wala at mali at hindi niya naman ginawa just because of yung alam mo niya na ayuda na coming from. Masakit pa nito guys no? According sa bubit ko at pakikinig na panunood ko na rin sa mga idol ko ng mga vlogger, no? Ito'y galing po pinupundahan ito ng China
China po, yes po. So, yan napatunayan po yan nila Idol Ballpoint, no? Tsaka nila Ken Kat. Wala, marami po na ini-idol po tayo na ano. Maliban po dito kay Banat Bay, kasi si Banat Bay po nakakalungkot, no? Kasama po ito sa pinararatangan, no? Para sa akin, pinararatangan. Ini-involve na kasama sa binabayaran. Saka ito si Maharlika. So guys, yun po yung katotohanan. Real talk tayo. Kaya kung ano man ang akin nakikita, no? Nakikita pala dito, naririnig, akin pong kikwento sa inyo. Basta tama at may basihan. Okay? So, ika nga, meron tayong resibo. Pero siguro kung mga hearsay lang, sana minsan pagbigyan nyo po ako. Kasi tao lang. Kahit mga newscaster po minsan nagkakamali at yung mga vlogger, no? Pero pipilitin ho ni Kuya Kawasto na magkomento, no? O gumawa po ng isang content na ganito, paukol po sa mga nangyayari pong let's say yung mga ganitong pagpuna sa ating mga government official at yung pamamalakad sa pamahalaan. Okay? So guys, siguro ganun lang muna ngayon ang ating ma-i-share sa inyo, makokomentuhan at for today's vlog, for today's video. Magandang araw po sa inyo lahat. Ayan, siguro kita-kits po tayo. Okay, so shout out po muna doon sa aking mga bagong followers po dyan, guys. Please guys, doon sa aking TikTok account, please follow, like, and share po. Megs Negosyo _negosyo po. Ayan. Tapos siyempre dito po sa YouTube. Ayan. So Michael Zulweta Vlog po. Ayan. So guys, maraming salamat po. Dahil po tayo ay nagkasisimula pa lang na gumawa po ng ganitong magbibigay ng impormasyon, komento, tips or pagwawasto sa ating mga kababayan. So, ayun lang guys ang atin. So, sana po next time round, salamat din po dun sa mga rallyista, no? Na hindi po kayo gumawa ng kaguluhan. Salamat po sa inyo dahil kung hindi po siguro nangyari yon at nagkaroon ng kaguluhan, malamang po meron po tayong martial law ngayon. Yun po mangyayari po niya. Last option po ng isang pangulo ng Pilipinas yan. Okay? So, for today's video, magandang araw po lahat, guys. See you next vlog. Magandang araw po.